So welcome back sa ating channel. Sa mga kapwa ko dyan gamers, kung gusto nyong malaman kung paano i-set up yung inyong mga PC, like etong sa akin is Windows 10, para i-set up na maging game ready, dahil tayo nga ay mga gamers, huwag nyong kalimutan na panoorin ng buo yung ating video. So ngayon, yung unang gagawin natin is punta tayo sa ating Windows or dito sa Start, o i-type nyo dyan Game Mode Settings. So dito, teka nga pala, so yung pinakauna nating gagawin, dahil tayo ay gamers, siyempre kailangan natin ng magandang operating system. So para sa Windows 10 at saka para sa mga naka Windows 11, pero right now yung ipopokus natin muna is yung Windows 10. So para ipakita sa inyo na naka Windows 10 ako, so eto yon, naka Windows 10 ako, Windows 10 Pro. By the way guys, yung ginagamit ko na operating system or yung OS is yung Spectre. Alam naman natin na yung Spectre is isa sa mga operating system na nakahanda or naka-ready na for gaming. Pero hindi pa natatapos yung ating pagsisetup dyan, kasi meron pa tayong mga settings na kailangan ayusin at i-change. So first, yung sinabi ko kanina is yung game mode settings. So eto, yung game mode, kailangan mo siyang iset into on. Pagkatapos mong maset sa game mode on yan, punta ulit tayo sa ating graphic settings, and then hahanapin mo ngayon yung gusto mong laro. Halimbawa ito, Special Force. So yung gagawin mo is iba-browse mo siya, hahanapin mo kung saan naka-install yung game na gusto mo na i-boost. So ito, by the way guys, kung nakikita niyo yung maraming exe file, so ipipiliin mo is yung pinakamalaki na MB yung i-add mo. Ayan. At saka dito sa ating option, isi-set mo ngayon sa high performance, tapos save, at punta ulit tayo sa, or balik tayo, i-close muna natin to. Yung isa sa mga technique dyan guys, para walang istorbo, lalo medyo dito sa Pilipinas medyo mahina yung ating internet connection, so punta tayo sa ating Task Manager, at saka make sure na sa Start at option, lahat ng mga naka-start up dito is dapat naka-disable. Okay? At saka punta tayo sa Service, Open Services. Ito ay temporary lang muna ha. So advice ko sa inyo, kung gusto nyo maglaro ng walang istorbo, walang nagra-run in background na mga updates, so gawin nyo lang is disable nyo muna to, itong si Update Orchestra Service. So by default ito ay naka-automatic at saka running in background, so i-disable nyo muna to. Sa akin naka-disable na. Tapos baba kayo ulit, hanapin nyo yung Windows Update. Kung hindi nyo man ito ma-disable, hayaan nyo lang muna, pero mas maganda kung naka-disable ito. Okay? Tapos ayun na, tapos tayo sa Startup, saka sa Services. Punta ulit tayo sa ating, or type tayo ng Windows plus R, tapos type natin %TMP para pumunta siya sa ating temporary files. Lahat ng temporary files mo dito dapat mong i-delete yan. Yung mga hindi ma-delete kasi nagra-run in background, so skip mo lang, wala naman, hindi naman kawalan yan. Tapos close, and then balik ulit tayo sa ating Windows R, tapos tayo sa
TEMP. So ngayon, type mo lang TEMP lang muna. Temporary files pa rin ito. Tapos delete lahat. Yan. Tapos meron pa. Type ka naman free fetch. Delete mo. Yan. Tapos ano pa ba? Type ka dito sa ating search this cleanup. Ayan, this cleanup. Okay, select ka lang ng andun ng this na kailangan mong linisin. So para sa akin, pwede ko naman itong i-delete lahat kasi wala naman akong mga importanteng files dito. Yan, i-delete mo yung lahat. So hintay-hintay lang, medyo marami-rami yan. So kayo nang bahala kung saan yung or anong disk yung ilinis nyo, pero para sa akin mas prefer ko yung C kasi nandun yung naka-install yung ating operating system. So pinakalas yung ating power management para hindi siya mag-limit. So punta tayo sa ating power option or power power plan. Ito, edit or choose a power plan. Tapos dito sa power plan, so hahanapin kasi by default yung power plan natin is naka-default sa balance. So lalagay nyo ngayon ito sa i-click nyo yung high performance. Pag di nyo naman nakita yung high performance, i-drop down nyo lang yung show additional plans. Tapos lalabas na yan dito yung high performance. So sa akin naka-select na yung high performance. At ready na yung inyong PC for gaming. Saka doon naman sa laro na gusto nyong laruin, kayo na yung mag-set kung ano yung magandang settings pa sa inyo. So yun lang. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe.